Hello mga mommies and daddies, Dr. Ato Basco po, your friendly pediatrician online. Alam niyo, sometimes it is very helpful, not only for the parents, adults, pati sa mga bata, no, na magkaroon ng ganitong uri ng environment, very peaceful na po, para magkaroon kayo ng maayos na mindset, ika nga, to prepare you for everyday life. Alam po ninyo, toxic din sa mga bata ang pagiging bata, especially pagka between 2 hanggang 4 years old. At alam naman natin mga mommies and daddies, sometimes hindi very peaceful ang ating environment, lalo kapag ang inyong anak nagkaroon ng tantrums. Yan ang tinatawag actually nating terrible twos, di ba? Between 2 to 4 years old, maaaring magkaroon ng tantrums ang ating mga anak. Ano po ba ang causes ng tantrums? Bakit nagkakaroon ng ganyan ng mga bata? Well, una, kapag ang bata medyo pagod, ito po, nagkakalaro niya, o marami siyang activities, kakapanood, etc. No? Yung mga bagay na yan will bring stressful situation sa ating mga anak, kaya nagkakaroon po sila ng tantrums. No po. Pangalawa, kapag ang inyong anak ay gutom, nako, kahit naman adult, di ba, kapag gutom ka na, alburoto ka na, no, mababa na yung temper, ano mo, scale mo, yung patience mo, no, ganyan na, napakahirap, ano. At number 3, sa mga bata po, hirap sila sa pag-express ng kanilang gusto, no po. At dahil limited ang kanilang paraan para magpaliwanag, hindi nila ma-express kung anong gusto nila in verbal terms. Kaya naiinis po sila dahil premature pa ang kanilang brain, and even yung emotions nila hindi mo makontrol. Sometimes unconsolable. But don't fret mga mommies and daddies. Ang purpose ng video natin ngayon is to educate the parents and the adult caregiver. Ano ba ang maaari po ninyong gawin pagka nagkaroon ng tantrum episode ang inyong anak o ang inyong apo, for that matter, or pamangkin kung ikaw ay tito or tita? Well, according to psychologists, especially abroad, meron na po silang tinatawag na 4-second rule. 4 na segundo lang. At ito po ay tip para sa mga adult companions ng mga batang 2 to 4 years old at nagkakaroon ng tantrum episodes. So ano ba itong 4-second rule na ito? Okay. The first second, pagka ang inyong anak, apo, o pamangkin na 2 to 4 years old ay nagkaroon ng tantrum attacks, ang unang-unang gawin, don't panic. Ha? Don't panic. Huwag po kayong gumawa ng eksena. Karaniwan, ang mga batang ito, pag nag-tantrums, hindi sila namimili ng lugar. At kayo na adult, hindi na dapat sila papatulan. Kasi pagka kayo ay pumatol, nako, pati kayo mababad trip. Pati kayo magkakaroon ng tantrums. So, hayaan nyo lang muna. So, rule number 1, take charge, relax, no po. Take a deep breath. Hayaan nyo lang muna siyang mag-express ng tantrum niya. So, para sa mga adults po yan, ano? On the first instance, the first second, kailangan ikaw ay mag-relax, no po. Take a deep breath, okay? Tapos, akit ka tayo dito. Yun ang number 1 na rule, ano? Second, on the second, no? Pagka nag-tantrum, so nakapag-relax ka na at yung pamangkin mo, yung bata, nagtatantrums na, ang pangalawang gagawin mo is to level down. Ibig sabihin, kung nakaupo siya, o kaya nagdulo pa sa'yo, naghiga, you need to level down sa kanila. Baka kailangan mag-squat ka rin na kagaya nito. Kailangan maupo ka para magkita kayo eye to eye. Diba? Very important po yan. Dahil mararamdaman ng inyong anak, yung bata na 2 to 4 years old, na merong tao na concerned sa kanya. Very important po yan, ha? No? So, yung una, number 1, relax. Take charge, no po, especially of your emotion. At number 2, you level down with them para magkaroon kayo ng eye-to-eye contact. Pero madalas, pag nagtatantrums, nakapikit yung mga yan dahil umiiyak, sumisigaw ang mga batang yan. So, yan yung second sa 4-second rule. Okay, time. Number 3, dun sa ating 4-second rule na according to mga psychologists at child psychiatrists, very effective daw sa pagkocontrol, pag-address ng tantrum. Number 3, pagkatapos mong mag-cool down, ikaw, in control, at naupo ka para mag-eye-to-eye level, importante daw po na tignan mo ang iyong anak. Tignan mo siya, no? Pag dumilat siya, tignan mo siya, at ikaw ay huminga ng malalim. Kapag ginawa niyo po yan at nakatingin ang bata sa inyo, it will stimulate vagal nerve induction. Ang ibig sabihin nito, yung vagus nerve
Very important yan, no po, sa mga nerves natin sa katawan. It will enhance relaxation. Hindi lamang para dun sa adult na nag-aalaga, kundi pati dun sa bata. So, dapat nakikita ng bata, eye level, nakabilat ang kanyang mata, na ikaw ay humihinga ng malalim. Do it several times, no po. Do it several times. So, yan yung step 3 pagdating dun sa ating 4-second rule, no po. O, ayan, ha? So, anong unang-una? Una, take charge, relax, be in control, dahil ikaw ang adult at ang bata ang nagtatantrums, hindi ikaw. Number 2, kinakailangan you level with them, eye level. Kahit nakapikit siya, umiiyak, o minsan nanggugulpi yan, ano? No? Huwag po ninyo hayaan na masaktan kayo o masaktan siya o makasira siya ng ibang bagay. Kailangan mag-eye level kayo. Number 3, kailangan nakabilat ang kanyang mata at kayo ay hihinga ng malalim para po ito ay ma-relax ang inyong mga anak, piti po kayo. At ang pang-apat, you do the nod. Alam po yung nod? Yung pag ganun lang. You don't say any word, you simply nod. Very unusual and very strange, you know? But psychiatrists and psychologists abroad find this 4-second rule very effective. First, calm down. Do not panic, relax, because your child is having an acute tantrum attack. Number 2, level down with them. Kailangan po nakaupo kayo or nakasquat so that you will be in eye level. Number 3, take deep breaths together with your child, which will stimulate the vagal nerve impulse para ma-relax ang inyong mga anak. At number 4, you simply nod. And nodding will oftentimes accommodate your child and give them a signal na tama na, tapos na, we can move forward. So mga mommies and daddies, subukan po ninyo ito the next time na magkaroon ng tantrum episodes ang inyong mga anak. And let me know in the comment section kung ito ba ay naging effective or baka may iba pa kayong mga payo para sa mga bata na 2 to 4 years old na nagkakaroon ng tantrum attacks. Dr. Ato Basco po, your friendly pediatrician online. Ingat!